Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Otoboyson. So mayroon tayo share dito. Kung may mga motor kayo, may mga sasakyan kayo, so panoorin nyo to. So ang Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Otoboyson. So ngayon guys, magsishare ako sa inyo tungkol dito sa gasoline tank ng motor. So malaking bagay to guys na malaman ninyo dahil ang symptoms nito guys is hirap paanda rin sa umaga. Tapos ang nagiging problema naman sobrang init ng makina. Tapos pangatlo, namamatay sa daan o sa highway habang tumatakbo kayo. Tapos pumupugak-pugak. So ito guys, so kung napapansin niyo guys, ayan, mayroon siyang kalawang. So kita ninyo, kalawang hanggang sa loob pa yan guys. So yun, kikita ninyo. So bakit nga ba nagkakaroon ng kalawang to, itong tangke na to? So dahil sa maraming dahilan guys, bakit nagkakalawang tong tangke na to. So yan yung i-share natin sa inyo, at naway mapulutan ninyo to ng kunting kaalaman guys, lalo na sa may mga motor dyan. So panoorin nyo kung bakit nagkakaroon ng kalawang. So ang una, ang kalawang guys ay nanggagaling yan sa moisture. Ang moisture mag-build up ng tubig. So ang tubig, mayroon niyang mga minerals na nagpo-produce ng kalawang. So maraming klaseng kalawang. Mayroong salt rust, mayroong steel rust. So maraming klase. Yun yung salt, yun yung nag-asin-asin na kalawang. So yun yung i-share natin sa inyo kung bakit nagkakalawang nito. So papakita ko muna sa inyo yung condition, ayan, at dito sa kabila, ayan. So yan yun. So kikita nyo, yan grabing kalawang yan, sobrang daming kalawang, ayan. Ayan. So pati dito sa bottom, ayan So kahit na galvanized aluminum yan or aluminum, nagkakalawang din yan. So nagpo-produce pa rin yan ng kalawang. So yun yung i-share natin sa inyo. So una, kung napapansin ninyo, itong drain dito sa tubig yan. Kung may papasok man na tubig, sa tubig yan siya, drain yan siya. Ito yan, drain ng tubig yan kita nyo yung butas na yan, drain ng tubig yan. At tsaka ito fumes naman to, ito sa fumes. So ang karugtong ng tubo yan, itong makalawang guys, ito yung sa tubig, drain ng tubig to. Ito sa fumes, itong walang kalawang. So may kalawang, wala, tubig, fumes ng gasolina. So dito tayo. So balik tayo dito sa ating topic. Una, ang nagiging dahilan guys ng moisture or ng pagkakaroon ng kalawang o tubig doon sa natin tangke is itong gas tank cap seal. So kung may gas tank cap seal kayo at ito siya ay hindi na nagsisealed ng maayos, may posibleng papasok ang tubig, may posibleng
magkakaroon ng moisture dahil nakaangat yung seal. Ito. So, ito siya, sira na. So, isang dahilan to. Magkakaroon ng ano. Kasi pag singaw yung tangke guys, automatic, magbi-build up yan overnight ng moisture sa tangke, sa loob. Lalo na kung hindi puno yung tangke ninyo. Halimbawa, 1/4. Magbi-build up yan ng moisture. Yung moisture na yun, mag-i-stay doon sa loob ng tangke. Hanggang sa kakapit siya, magkakaroon ng kalawang. So, yun yung isang dahilan ito. So, para makita ninyo kung totoo ba yung sinasabi ko. Ayan, kung mapapansin ninyo, nandun lang sa taas yung maraming kalawang. Ayun. So, meaning, nadadagdagan to ng gasolina hanggang kalahati. Ayan o, kalahati. Kasi sa baba, yung wall niya malinis. Ayan, malinis. Pero doon sa taas, yan, maraming kalawang. So, doon nagbi-build up. So, meaning, dito yung gasolina. Ito, walang kalawang. Pababa, dito, puro kalawang. So, yun. Yung sa baba naman na yung kulay itim na yun, yun yung kalawang ng tubig. Latak niya, kumbaga. So, tuloy tayo. Dito naman sa pangalawa, itong gas tank cap niya. So, una, ito yung dahilan. Yung gas tank cap rubber or seal. Pangalawa, itong gas tank cap. So, kung napapansin nyo guys, itong rubber seal na to matigas na. Ayan. Tigas na yan. Hindi na kayang mag-sealed yan ng butas. Ito. Itong butas na to. So, kung ito nakakalusot siya dahil matigas na rin at hindi na siya kayang mag-sealed ng butas, ito rin ganun, hindi na rin niya kaya mag-sealed ng butas. So, mayroong pagkakataon nito na papasok yung tubig, lalo na kung barado yung drain na yan sa tubig, barado, aapaw dito. Pag apaw dyan, dahil ayaw nang mag-sealed nito ng maayos yung rubber at saka ito, may tendency siya na makapasok dito dahil mapupuno to, papasok na doon. So, walang butas yan sa gilid para sa drain nito. So, kung may butas siguro dito, pwede pa. Kaso, hindi pwedeng lagyan dahil papasok doon sa mga electronic parts niya. Dahil nandito yung banda, yung ano niya. So, yan. Tapos, paglusot niyan, mag-build up na ng moisture. Kagaya nito, nag-stack up na siya dahil nabasa. Ayan. Ito yung tinatawag na salt rust. Ayan, salt rust. Nag-asin-asin na powder. Ayan. So, itong ano niya, lock dito. Ayan. Ito lock. Pagka sinusian na mo yan, hindi nagagana. Hindi na gumagana. Nag-stack up na to. Ayan o. Ayan o. Nasira na nga yan o. Lumuwang na siya. Siguro sa kakapilit. Pag susi, ayun. So, yan yung ano, dahilan kung bakit pumapasok yung tubig dyan at moisture dahil dito sa pouring na to, sa rubber seal nito, sa gas tank cap, at itong nag-stack up na susian, kaya pumapasok dito dahil minsan barado yung drain. Tapos itong fumes nya na dito yung nakatapat, ito yan, pag barado yan, namamatay yung makina, nagbabacuum yan siya. So yun yung ano. So lastly, yung pinakahuli, guys ay yung tubig. So kung nagkakarga kayo sa isang gasoline station na gaya ng sinasabi ko nga ay bihira lang pupunta yung mga sasakyan, papagasolina, papakarga. So may possibility guys na yung amount ng water niya, kasi hindi naman
hindi naman perpekto yung tangke ng isang gasoline station na hindi magkakaroon ng tubig sa baba. Kaya nga mayroon yan silang ginagawa na yung pagpapasuka, pinapasuka nila. Yung pinaka-bottom may motor yon na naka sa hose at higupin doon yung tubig. Higupin yung tubig palabas. Kumbaga para madala yung latak. So dito, ganun rin dito. Ang problema lang dito ay mag-i-stay yung tubig sa tangke. Hindi kagaya sa gasoline station, mayroong ibang gasoline station na medyo high-tech. Mayroon talaga silang panghigop, yung pinaka-bottom na level para makuha yung mga tubig-tubig doon, latak. Halimbawa, kung ito yung pinaka-bottom, mayroon dyan na nakasalang na hose na may motor sa taas para higupin yan para mailabas. Pero hindi natin alam sa mga ngayong gasoline station kung mayroon silang ganyan. Kagaya nito, wala namang drain dito para sa tubig or latak dahil ang nito is FI, fuel pump ang gamit. So mag-i-stay talaga yung tubig, kagaya nagiging latak na siya or kalawang. So yun lang ang may share ko sa inyo guys about gasoline tank, kung bakit nagkakaroon ng kalawang sa bottom area, bakit nagkakaroon ng tubig sa loob nito. Yun yung sinabi ko sa inyo na dahil dito at dito. So yun, this is Autoboyson. Naway nakakuha kayo ng konting kaalaman dito sa ating share. At don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel Autoboyson. Yung page din natin guys, supportan nyo. Yubik Irish Sarcon, Yubik Works TV, Autoboyson. So hanggang sa muli, God bless you all. So hello guys, good morning. So mayroon tayong share sa inyo. So napapansin nyo ba yan guys, yung nasa loob na yan, yan tubig yan guys, tubig. So napapansin nyo yan, tubig. Ayan. Oh. Yan, yan yung tinatawag na moisture. Moisture guys. Dito makikita din kayo. Ayan oh, tubig sa loob. So moisture yan guys. Yan yung tinatawag na moisture. So pagka yan na dumami dito sa baba, ang resulta niyan guys, yan yan oh. Yan yung resulta pagka dumami. So nagiging latak na siya, yan, at nagiging madumi. So yan yung dahilan. So panoorin nyo to guys, may share ako sa inyo. Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autoboyson. So mayroon tayo share dito. Kung may mga motor kayo, may mga sasakyan kayo, so panoorin nyo to. So ang ating share ngayon ay yung mga symptoms na hirap paanda rin sa umaga. Tapos bagong karga ng gasolina sa gasoline station pero ayaw mandar. Tapos pumupugak at minsan namamatay sa daan. So ano nga ba yung mga posibleng dahilan nito guys? So dito dahil marami nagtatanong sa atin, ito may mga video na ako na na-upload tungkol dito, pero ating ulitin sa inyo. So una, panoorin nyo yung video na yung in-upload ko kung bakit nagkakaroon ng mga sintomas na hirapan na rin sa umaga. Tapos pumunta kayo sa gasoline station, nagpakarga, ayaw tuloy umandar, tapos namamatay sa daan, pumupugak, walang puwersa, low power. So yan yung mga sintomas na ating share sa inyo. So ito guys, bakit nga ba ito nagkakaroon ng dumi sa fuel filter? Ito, bakit may mga putik, kalawang?
So putik at saka kalawang yan. Tapos dito, yan, putik at saka kalawang. So bakit nga ba nagkakaroon ng problema to or ganitong sitwasyon or senaryo? So punta tayo dito sa ating gasolina. So ang normal na gasolina guys ay dapat ganyan, malinaw. Pero pagka yung tangke ninyo ay hindi ninyo minsan pinupuno, laging kalahati, 1/4, magkakaroon yun ng moisture itong area na to, itong bakante na to, yan hanggang dito. So kagaya nyan, may tubig sa loob, magbe-build up yan ng moisture, magiging tubig yan sa ilalim. Parehas nito, yan, may imbak yan doon. So may mga video na tayo about this guys. So pagka naipon yan at yung tangke ninyo kinalawang, so ito na yung magiging resulta. Kita niyo yan, tubig sa ilalim, yan, tubig sa ilalim, tapos sa ibabaw ay kalawang. So yan, oh, kita nyo kung gaano karami. So yan yung dahilan kung bakit itong fuel filter ninyo ay magiging barado, magkukos ng low power, hirap pa anda rin sa umaga, namamatay kahit na bagong karga ng gasolina sa gasoline station, at pumupugak dahil konti na lang ang nahihigop na gasolina. Ngayon, pag konti na lang nahigop na gasolina, itong motor na to guys, bakit pinapalitan ko to? Dahil nag-high resistance na to siya. So pag konti lang yung nahigop na gasolina dahil sa barado, ito guys, iinit to ng husto, iinit hanggang sa yung winding niya sa loob ay mag-iinit ng husto. So that's the time na mag-uumpisa na ng pagkasunog or yung winding niya, yung status ng winding niya hihina na yung hold ng voltage niya. So mag-high resistance yan or low resistance. So yan yung nagiging dahilan. So kagaya nito, putik na kalawang yan. So yan yung putik na kalawang. So yan yung dahilan kung bakit nakaka-experience kayo ng sintomas na hirap andar rin sa umaga, pumupugak, low power, ayaw mandar, bagong karga gasolina, ayaw mandar, dahil itong mga dumi na to na galing sa moisture ng tangke at nagiging kalawang siya at putik. So yan, kaya pinapalitan natin yan. Tapos bakit pati injector guys? So ito kasi hindi to 100% na masasala niya, may nakakaligtas yan na tubig at dumi. So ang tubig at dumi papasok dito sa injector, fuel injector. Pagka pumasok dyan, overnight parking ninyo, may tubig yan sa loob, kakalawangin, mag-high resistance yung solenoid nito, winding, at hihina na rin yung buga niya dahil hindi siya mag-open or mag-close or magma-malfunction na siya. So pati ito papalitan natin, gawa ng pumasok na yung dumi dito, tubig at saka yung kalawang. So yun, sana nakakuha kayo ng konting kalaman dito guys sa ating share na video. So this is Otoboyson. Maraming salamat. Don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel Otoboyson. Kung nagustuhan niyo ito guys, thumbs up naman dyan at paki-subscribe. So panoorin yung mga video na ating sinare sa inyo guys. Marami pang video na sinare natin sa inyo na makakuha kayo ng idea. So once again, this is Otoboyson. God bless you all.
make